Good day! Welcome back! O, ayan, ito na yung second part ng yung sa competition ng solar panel. Welcome back sa mga nanonood nitong series na to na mahaba. Sisikapin kong matapos lahat bago end of August or kahit within next week. Para pagdating ng September, attend kayo nung Solar Expo sa SMX para marami kayong ma-meet na mga tao, supplier, etc. So yun, ito na yung second part natin tungkol sa solar panel. Itong gagawin natin is for the sake of argument lang para para lang malinaw kung gusto mo talaga ng maximum harvest saka mo gagawin to. Pero mamaya sa dulo may isasuggest ako na ano ba talaga yung dapat gawin. Pero ito ay para lang malinaw sa inyong understanding. Kasi maganda bago ka magsimula ng solar, na-understand mo tong mga bagay na to. Para bawat decision mo tama. Yan, okay, game. So, meron ako sample dito na 3 solar panel. Ito yung nabanggit ko na to last episode na yung regarding sa spec sheet na nasa likod ng solar panel. Nakatago sa ilalim. So example natin, meron tayong 3 brand. Ryzen. Ito Ryzen, Ryzen, yan. Tapos meron tayong KDM. Yan KDM. Yan. Dito sponsored guys Tapos Nuko. Ito yung mga binili ko na to Binili ko na to so far. Ayan Nuko. Yan. Okay. So, gagawin natin ganito. Ano ba yung magandang setup? Ayan. Example, merong parallel. Okay. So, titignan natin tong Ryzen. Sige. Ang Ryzen, ang Ryzen ay voltage ampere. Yung watts. Yung watts sa dulo. Okay. Kasi ano lang to voltage times ampere equal. Yan, pakita natin. Lagyan natin to si Ryzen. Ano daw? Ang sabi niya is, ang VMP niya is 44. Ayan. 44 volts. Ang VMP niya ay 44 volts. 44. Pasensya na sa sulat ko. Tapos, dito tayo sa standard test condition. Wag pa tayo dun sa bipolar. Dito tayo sa standard muna. Tapos, ang sabi dito, ang current niya is 13.32. 13.32. So, pag kinumpit natin yan, 44 times 32 lalabas. 44 times 13.32, 586. Yan. So, ang sinabi naman doon is 585. Which is tama lang. 585. Okay? Yan. Next natin is yung KDM. Ito, KDM brand. So, KDM. Yan. Ang sabi niya, ang voltage niya ay 41.3. 41.3. Tapos ang current niya 15.5. Tapos sinasabi ko naglalaro lang sa 15 lagi yung ng solar. So 15.5. Yan. So ang total niya is 640. 640. So, pag kinumpit natin yan is 41.3 times 15.5, 640. Tama. Next yan, KDM is Nuko. Yan, Nuko. Ito yung latest ko na binili. Yung Nuko na brand. Cute lang nito kasi black yung gilid. Kaya napansin nyo sa video ko, yung 2 panel doon, black yung gilid. Hangas. Aesthetic. Pero sa totoo lang,
hindi siya okay. Kasi pogi siya kung kita yung panel. Pero kung hindi kita yung panel, hindi siya okay kasi mas maganda pag bibili kayo ng panel, aluminum yung gilid. Para yung grounding nyo, kasi gaground nyo pa yan eh. So yun, kailangan ko pang may tornilyo yun sa gilid na doon ko itotornilyo. Nasa ilalim yun. Doon na lang ako sa baba magtotornilyo or magbabarena ka ng bago. Or lalagyan mo ng clip para grounding clip. Yan. Unlike pag aluminum talaga, aluminum yun. Clear contact yun. Ayun. So ito naman si Nuko ay ang sabi niya ay voltage niya is 40.91. So Nuko 40.91. Tapos current niya is 15.16. 16. So pag kinumpit natin 15.16 times 40.91. Oh, 620, which is tama. Oh. Saan na ba yun? Ayun, 620. Oh. So, 620. Ayan na, malinaw na. Oh, ngayon, ganito tayo ah. Iba-iba tayo ng ballpen para masaya. Pag siniris mo yan, so, sa series, pag series, mangyari niyan, ang voltage nag-a-add. Ang ampere, yung pinakamababa, yun ang masusunod. Why? Bakit? Kasi ganito yan. Parang ano yan, parang tubo yan, na ito yung isang pipe, tapos ito yung isang pipe, tapos ito yung isang pipe. Mas malaki. Pag pinadaloy mo yung tubo dyan, ang masusunod yung pinakamaliit na volume. Yun ang masusunod kasi kahit anong laki niyan ng iba, dadaan lahat yan dito. So parang ganun yung sistema niya. So tandaan nyo, pag series, ang ampere, ang masusunod dyan yung pinakamaliit. Yan, smallest ampere. Ay, nice. Meron tayong neighbor doon, oh. Tignan nyo, oh. May neighbor tayo. Anong gagawin mo? Namali ka ng pasok. Oh, ang gagawin mo dyan? Anyway, distraction ka. Alatang nasa nature tayo eh. May mga huli ka ng ipis dyan ah. Anyway. So, balik tayo dito. So, pag series, lowest current ang masusunod. So, sa case natin, ang lowest current natin is itong 13.32. So, siya ang masusunod. So, ang mangyari niyan, di ba? Ang gagawin natin sa series, voltage times current is equal to wattage, yung power niya. So, ang voltage natin sa una, 44, tapos 41.3, tapos 40.91. Pasensya na sa sulat ko. Ayan. So, add mo lahat yan. 44 plus 41.3 plus 40.91. Ano lumabas? 126. Tama ba yung computation natin? Ayan, 44, 41.3, tsaka 40.91. So, 126.21. 126.21. Tapos, imumultiply natin yan sa ano ba yung lowest current? 13. To 13.32. So, times 13.32. Ang lalabas
1,681.12 watts. Ayan, malinaw yan ha. 1,681.12 watts. Yan ay kapag series. Sabihin, pinagdugtong-dugtong mo siya. I-add mo yung voltage, multiply mo sa smallest current. Okay, doon tayo sa parallel. Parallel tayo. Pag parallel, mangyari, sa parallel naman, yung smallest voltage naman ang masusunod. Ito naman ang paliwanag dyan. Halimbawa, tumatakbo naman kayo. Kasi yung current, yun yung laki ng kurente. Yung voltage, yun yung takbo ng kurente. So, halimbawa, tumatakbo kayo. Nauna ka. Nauna yung tropa mong isa. Tapos meron kang tropang mabagal-bagal. Magkakasama kayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, sasabayan nyo yung pacing ng pinakamabagal papunta sa finish line. Di ba? So, kung magkakayakap kayo, kung preso kayo, tatakas kayo, wala kayong choice na yung pinakamabagal maglakad, yun ang pacing nyo. Actually dyan. Kasi magkakasama kayo eh. Kasi nga pagdudugtungin natin. So, sige, sa parallel naman tayo. Ang parallel natin is ang voltage times ampere is equal to watts. So, ang voltage natin is pinakamabagal 40.91. Ay 40.91. Ayan, yan yung pinakamabagal dito. Ayan, di ba? 40.91. Ngayon, yung ampere, pag samasamahin natin, multiply yan sa ampere na 13.32, 15.5, tapos 15.6 natin. So, 13.32 plus 15.5 plus 15.6. Ano lalabas? 44.42. Ayan na. Okay? Ngayon, i-multiply natin yan sa 40.91. Ang lalabas ay 1,817.22. So, lumalabas, pag ganitong magkakaibang voltage, ayan, magkakaibang panel, mas practical na iparallel ko siya. Kasi 1,800 ang output niya na watts. Kumpara doon sa isi-series ko siya na 1,681 watts. Pag ganyan magkakaiba. Ngayon, ito yung nabanggit ko last time na what if same brand pero magkaibang model. Kasi hindi porket same brand, bawa Ryzen, yung Nuco, pare-parehas ng brand, alam mo, lahat yan Ryzen. Pero magkakaiba ng model, magkakaiba din yun. Titignan mo yung back panel nun, yung pinaka, specs plate nun. Magkakaiba din yung yung pinaka pinaka specs niya, na pag kinumpit mo yun, kahit pare-parehas ang brand, magkakaiba din ng kalalabasan. So, kukumpitin mo ngayon. Halimbawa, ako ay may 3 panel na magkakaibang brand. Ano ngayon yung mas practical? Series or parallel? Ngayon, ano difference niyan? Yan. Ang difference nila ay 136.1 watts. So, yan yung mawawala. Yan yung diferensya nila. Pag nag-parallel ka, may libre kang 136 watts na na-harvest. Pag nag-series ka, ito lang ang makukuha mo. Ngayon, tanong. 3 panel, kailangan mo talagang makaharvest ng madami. Sayang din yung 136 watts. Sige, i-parallel mo. Pero kung ako ang tatanungin nyo I would rather i-series ko to.
Why? Based sa experience ko, halimbawa, 13.32 ang pinakamababa na voltage. Tapos 15.15. Ang nangyayari, 13.32, pag kinumpit natin talaga yan, theoretically, masusunod ang pinakamababa. Pero sa totoong buhay, sa base experience ko, yung 13.32 hindi. Nagiging ano siya, nagiging 14.5. Kumbaga, kahit papano, napapalaki, nasisiksik eh. Hindi mo naman kasi mapapalaki na yung maliit na area ng pipe, di ba? Pero masisiksik mo siya. So, yung 13.32 nagiging 14.5. Kahit papano, napapalaki niya yung current. Whereas, sa voltage, sa parallel, ang pinakamababang voltage is 40.91. Ang nangyayari naman dito, kumbaga, natutulak naman ng dalawang mabilis yung mabagal. So, theoretically, ang principle, pag series, pinakamababang ampere. Pag kinumpit nyo, mabilisan. Pag parallel, pinakamababang voltage. Pero kahit papano, natutulungan yan sa totoong buhay. Yan. Pero, ibig sabihin, kung mapapaangat pa to sa 1,000, siguro 1,700, ito naman, mapapataas pa sa 1,850. Pero yes, may difference pa rin. Yan. So kung tatanungin nyo ako parallel or series, kung talagang nagka-crunch ka na gusto mong makasulit, sige, computein mo to. Pero kung ako sa'yo, I would always go for series. Why? Kasi sa solar, kung tatlo yan, pag tinotal mo yung 126 volts, hindi pa masyadong nakaka-ground dyan. So, anong concern dyan? Yung wire. Tignan nyo yung wire nito. Ito. 44 ampere. Ano na yan? Dapat nasa AWG, ano na yan? 8 gauge na yan ng AWG. So, 44 ampere. Siguro pinakasagad na pinakamaliit yan. 10. Pero yung 10, medyo mainit yung wire nun. Kasi 44 na yan eh. Diba? So, malaki yung wire mo. Unlike dito, ang ampere nito ay 13 lang. Kahit AWG 12 lang laban eh. Diba? So, mas maliit yung wire mo pag mas mabilis yung voltage kasi mas maliit yung current. Kaya, kung meron kang tatlong panel na magkakaibang brand, ay rather na magpatawid ng isang linya. Tapos series mo yan, tapos patawirin mo. Dalawa lang yung linya mo, tapos mapayat lang yung wire mo. Pero huwag niyo sasagarin guys ha. Halimbawa, ang ampere is 15. Dapat mga wire nyo, mga 20 to 25 ampere ang capacity ng wire. Huwag niyo sasagarin. Sa wire nga, honestly, ang magandang dyan, 60% load. Yung sobrang safe nun, 60% load. Pero yung iba, inaalaw na nila yung, by standard, inaalaw nila yung 80% load. So, halimbawa, ang wire mo ay 20 ampere. Ang standard, mga na yun, ang 80% nun is 16. Yun lang yung maximum na pwede mo ilagay doon. Pero, mas maganda kung mas mababa pa doon. So, ibig sabihin, lakihan mo pa yung wire mo. Yan. So, para hindi na siya iinit. Kasi i-consider mo rin yung sudden surge eh. O sige, sakto ka lang pero nag-surge. Putok yung wire mo. Buti kung may fuse ka. Yan. Kasi yung limit ng wire na yun, halimbawa ang wire ang sinabi ay 20 ampere. Pag kinarga mo ng 20 ampere, kaya naman talaga niya yun eh. Pero hanggang 30 kaya niya yun. Kaya lang, ang tinutukoy nila doon na 20 ampere, yun yung pag dinaanan mo ng wire, kasi kahit 100, kaya mong ikarga doon eh. Pero sobrang init na ng wire. Ang tinutukoy nilang 20 doon is yung balat ng wire. Yung rubber na naka-insulator sa wire. Yun yung limit na sa ganitong ampere, ganito na yung temperature ng wire at malulusaw na yung pinaka-rubber. Kaya siya ng wire, pero hindi kaya ng insulator. Yun yung time na malulusaw na siya. Yun yung binabantayan doon. Kasi kahit mag-glow pa yan, walang pakialam dyan, kayang-kaya niyan. Pero kung magkakadikit siyang ganyan, tas naluto yung sa labas, at nagdikit yan, sunog ang mga bagay-bagay.
So, yun. So, mas maganda, i-series mo siya para magaan sa wire, yung ampere. Tapos, kahit papano, na based din sa experience ko, mas maganda ang bato ng kuryente kapag mas mataas ang voltage. Well, basically, ganun yun. Kaya yung Meralco natin, 1,000 volts yung nasa ano. 100 na yung nasa kable na high tension. So, mataas yung voltage para, ano kasi yan may voltage drop across each resistance. Halimbawa, nag-free wheel ka mula Tagaytay. Baka Dasma pa lang mabagal na yung takbo ng sasakyan mo. Meron yung voltage drop. So, dapat yung simula maganda ang takbo. So, ganun din sa kuryente. Mas mabilis ang takbo ng kuryente. Mas maganda yung makakarating sa dulo. Napansin ko sa experience ko, pag nag-parallel ako, siyempre, ito yan, meron ka tatlong panel. Tapos, paparallel mo yan. May linya ka dito, may linya ka dito, may linya ka dito. Tapos pag samasamahin mo lahat yon, mabagal yung takbo, eventually, mahina yung harvest sa dulo. So, yan. So, ba't ko pinaliwanag to? Para alam nyo lang. Pero for the sake of arguments lang to. Pero kung ako tatanungin nyo, mas maganda i-series nyo. Pero ito, catch. Kapag nag-series ka, kagaya na paliwanag ko sa isang video, halimbawa, nag-series ka ng 3, ang total niyan ay 126 volts. Tapos nagdagdag ka ng solar. Dapat yung susunod na solar mo, ma-reach mo rin tong 126 na to. So, 3 rin siya dapat. Halimbawa, isa lang na nabili mo. Kasi, yung lang kasya sa pera mo may connect yan. Else, magdalawa-dalawa ka. Kukonek mo tong dalawa to, kukonek mo tong dalawang to. Yan. Para yung voltage mo, magiging 80 volts lang, 80 volts lang. Parehas pa rin siya pag pinaral. Kasi hindi pwedeng 126 volts to, tapos kakarga mo ng 45. Babagsak yung voltage doon. Di ba nga ang rule, yung pinakamabagal yung friend, siya yung susundan niya ng pacing. Ganun na mangyayari dyan. So, pag sinimulan mo na ng 4, gawin mo lagi ng paraan na same yung pang magkakaroon ka, 3 rin. Sinimulan yung 3 rin. Pero pag nagdagdag ka isa, gawin mo 2. Nagdagdag ng 2, wala. Mangyayari niyan, sacrifice yung isa kasi itong 2 to partner, ito sacrifice to. Ganun yan. Okay? So, sobrang haba na ng video natin. Doon naman tayo sa susunod na video natin, yung fuse. So, kung may natutunan kayo, please like, and kung hindi pa kayo subscriber, pa-subscribe naman and pa-share na rin doon sa mga gusto pang magsimula ng DIY solar. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng video natin. Ang goal natin dito, guys, is para makapag-share ng knowledge ko. So, kung meron kayong correction or comment or suggestion sa mga sinabi ko, mag-comment lang kayo down below para ma-correct din or ma-share din sa ibang manonood pa ng video natin. Gusto natin, yung knowledge natin lahat is makalat natin doon sa mga gusto pang matuto. Ilan po muna. Bye-bye!